Mayong gabi sa ato tanan. Ato pagtuon may tungod sa universal dairy. Eat and live free. So atong tan-awon sa chart naa dihay tulok ka mananap ang two sheep and yang cow. Tapos naay tawo nga nag-atiman sa ila, nagpakaon para sila mohimsog para maghatag sila og gatas na masustansyang gatas. So, ang gatas, process. Ang mga nasod na naidaghang mga sheep, mga cows, abunda sila sa milk. So, ilang ginapakaon ang mga baka, mga karnero, ug mayong sagbot para mag-produce po ni siya mayong gatas. So, mo ni siya nga atong tun-an. Importante ba ni siya sa atong pagtuon? Tungod kay nasa Biblia man so ato ni siyang tun-an kay ang tanang kasulatan gituga na adunay kapuslanan. Sa dili pa ta atos pag-ampo, akong masahon ang Prophet and Kings, page 695, paragraph 3. Mao ni ang giingon. Through the promised seed, the God of Israel was to bring deliverance to Zion. Zion means His people. There shall come forth a rod, sungkod, out of the stem of Jesse. Si Jesse, amahana siya ni David. And a branch shall grow out of his roots. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse evil and to choose good. Isaiah chapter 11 verse 1, Isaiah chapter 7 verse 14 o 15. So sa dili pa ta magpadayon sa pagtuon, manluhod unay tas pagampo. Brother Ray, kawo pagampo. Amen. Bahin ani nga pagtuon na ay daghang verses, passages mula sa Spirit Prophecy ato ni explain sa sayon nga paagi. Okay? So dirita sa gibanggit manggudiha ang Isaiah kapitulo 11:1, Isaiah kapitulo 14 bersikulo 15. So ato lang na siyang sundan ang gisulti sa Spirit of Prophecy. Okay? Ingon diri sa Bisaya na bersyon. Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon, usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki. Og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. So naatay idea ana no? Si Kristo na ang buot pasabot ana nga propesiya. Gipropesy ni siya ni propeta Isaias na naagyoy babay nga manamkon og pagatawgon ang iyang pangalan Emmanuel, no? Mao na siya ang fulfillment, si Mary na siyang nanamkon og ingon diri sa 15 ang pagkaon niya kadtong Emmanuel. So atong timan-an kung literal ba yung word Emmanuel kaysa 14 na siya. So manamkon ang usa ka babae og tawgon ang iyang pangalan Emmanuel. Tapos pag-abot sa 15, mantikilya og dugos maoy iyang pagakanon. Kadtong Emmanuel na ipanganak sa usa ka babae, ang iya day pagkaon mantikilya og dugos. Mao na siya hangtod nga iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan ug sa pagtilis maayo. Kini di ay si Emmanuel, ang iyang pagkaon mantikilyag dugos, makahibalo day siya kung unsa ang maayo o unsa ang dautan. Ug kini siya, mupili siya sa maayo gyud ang iyang pilion. Kay nga naman, ang iyang pagkaon mantikilyag dugos. No? Kini baya na teksto, 14:15 basahon baya ni sa uban na si Kristo vegetarian, di ba? Mo na ila. So, unsa may but pasabot ani, no? Kung mukaon day kag mantikilya og dugos, mahibalo ka sa pagsalikway sa dautan. Pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan og
pagpili sa maayo. Pilion gyud nimo ang maayo. Unsa may pagkaon? Butter and honey. Karon, mao ni siya ang pagkaon sa Emmanuel. Ang fulfillment ana nga propesiya sa Isaiah 7:14-15 natuma na dito sa panahon sa Mateo 1 nga si Mary Magdalene nasabak yun. Si Mary na asawa ni Jose nasabak yun. Atong basahon sa bersikulo 22. Og nangatanan kini nang hitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa manlagna nga nagaingon. 23. Ania karon ang ulay magapanamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon nila ang iyang ngalan Emmanuel nga akong hubaron ang Dios kauban nato. So dili di ay literal ang pangalang Emmanuel. Symbolikal di ay siya na kung hubaron, kung hubaron ang Dios kauban nato. Mao gani bag-ingon si Kristo tao. Tapos ingon man ang Mateo na ang Dios uban nato. Kasi may kauban nato si Emmanuel, ang Dios. No? Mao na siya ang pag-anak sa Ginoong Jesucristo. No? Karon, mao na siya ang fulfillment. Mao na siya ang fulfillment. Tapos, kung atong basahon ang tibuok kasulatan, wala gyud kay makit-an na teksto liban sa Isaiah 7 bersikulo 14 ug 15 na si Kristo pagkatao niya mikaon lang siya butter and honey. Kaya ang Isaiah 7 prophecy man na pag-abot sa propesiya natuman ang propesiya sa Mateo 1 wala gyud kay sa hantod hindako si Kristo wa gyud kay mabasa letra por letra na si Kristo mismo pagka anak niya mikaon siya og butter and honey ra. Pero kung imo basahon ang Biblia, gitawag ganin siya ulit glutinous, no? Atong basahon. Mateo 11:19, mianhi ang anak sa tawo nga nagakaon og nagainom, og sila na nag-ingon, aniya karon ang usa ka taong ulitan og palainom sa bino. Kini nga teksto gamiton ba ni sa ubang relihiyon? Na si Kristo ulitan nga tao palainom og bino. Mo gani ang ilang mga kuan mo inom pod. Abyan sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala og ang kaalam ginapakamatarong sa iyang mga buhat. So muni ingon sa mga tao nga kining Emmanuel na kining si Kristo mao daw ni siya ulitan ni siya og palainom og bino. So kung atong tan-awon ang bino manggod sa Hebro o sa Greek word oinos na siya. Lahi ng bino na kanang gitawag nga makahubog. Pero makahubog magyapon kahit tamis basta kung madaghana, no? So kung imong tan-awon lagi sa interpretation oinos na siyang ginainom, dili na kadtong hard o strong wine na gihisgutan sa Biblia pod. Oinos na siya sa interpretation. Okay? Dili na kadtong mga pag-imong dagkutan musiga. So, si Kristo gyud kung atong basahon, wala gyud record na pagka anak niya, pagkatao niya, butter and honey ang iyang pagkaon. Ang pagkaon ni Kristo nga gisgutan sa Isaiah 7:14-15 dili na ito literal na butter and honey. Ingon diri sa Isaiah sa Juan 4 bersikulo 31, niining higayuna ang mga tinun-an nag-ampo kaniya nga nagaingon, Rabbi, kumaon ka. Tagaan nilag pagkaon. Kandidos, apan siya mingon kanila, ako adunay kalanon nga pagakanon nga wala ninyo hiilhi. No? Ingon siya, kay kadtong higayuna, udto naman to. Tapos miadto ang mga tinun-an sa nangitag pagkaon, mupalit og pagkaon kay para mangaon sila. So nangaon sila pagka kuan ilang gitagaan ng Ginoong Jesucristo og pagkaon. Ingon siya, halika, kaon nakapalit nami og makaon. Ingon siya, wala ba mo kay balo nga naa koy kalanon? Ingon siya, unsa man ang kalanon sa Ginoo? Busa ang mga tinun-an
na nag-ingon sa usa ug usa kanila, may tawo ba nga nagdala kaniya og pagkaon? Ingon sa Ginoong Kristo mao ni. Og si Jesus mingon kanila, ang akong kalanon mao ang pagbuhat sa buluhaton sa nagsugo kanako og ang paghingpit sa iyang buhat, pagtuman ba. So ang pagkaon dahil sa Ginoo mo ang word of God. Mao na ang giingon sa Mateo 4 bersikulo 4 na ang tao dili lang mabuhis pagkaon kundi ang tao dili mabuhis pagkaon sa tinapay lang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So ang pagkaon day nahisgutan na butter and honey mao day ang pulong sa Ginoo. Dili siya literal. Ug ang Emmanuel dili po siya literal kundi ang Dios kauban nato kung hubaron. Okay. Karon kung symbolikal ang butter and honey, unsa man ang kahulugan? Unsa man ang kahulugan? So atong tan-awon nga kung tan-awon nato si Juan, kung tan-awon nato si Juan, tong basahon diri ha sa Mateo 4:3 og miduol kaniya ang dili ni sa Juan sa Mateo 4. Ingon diri og miduol kaniya ang maninintal og mingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. So gitintal si Ginoong Kristo nga kung anak ka sa Dios, himuan ni kanamay kay gahom, kung imong isulti ang pulong mahimo og yung tinapay. Pero ang tubag sa Ginoo mo na akong giingon ganina, apan mitubag siya og miingon na isulat na dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. So ang pulong di ang iyang pagkaon. Sa una, sa panahon ni propeta Isaias, ang dugos kuha na siya kanang si tawagan na pagkaon nas mga dato. Kaya ang dugos magud sa una lisod na pangitaon. Tapos ang dugos ginahimo na siyang palaman ba. Labaw pa na siya sa una sa soft drinks, wala pa na mga soft drinks. Kanang honey, ilan ang ibutang sa kwan. Tamis na, lami kaayo, healthy, no? Walay mabuhi niya sa honey nga bakterya. Ano pa sa honey natuloy kayo? Pero ay memory mo ba na kaya ka makasabot? So, ito kayo ba? Honey. So muna siya, nga ang kalanon di ay ana, dili siya literal nga butter and honey, kundi symbolikal na nangahulugan na pulong sa Ginoo. No, butter and honey. So, ang butter ug honey, pareha na siya, naanay kahulugan ang butter. Ang butter, gikan na siya sa liquid. Gikan na siya sa gatas ang butter. Giprocess lang na siya dire. Giprocess siya hantod na himong solid. Gikan sa liquid ang butter, gikan sa milk, abundance na siya og kanang gatas, tapos say tawag na giprocess, tapos nahimo siyang solid. No? Gikan na siya ang gatas, gikan na siya sa yangkaw into sheep. Atong tunan ato ng kon. So kung ang mantikilyang gisgutan diha pulong sa Ginoo, mabasa lang kog usa ka teksto dire. I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow of my hand, that I may plant the heavens and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, thou art my people, ikaw ang akong katawan. Mo naibot pasabot sa Zion, ikaw ang akong katawan. So ang pulong guys sa Ginoo, mao na siya ang mantikilya, ibutang sa Ginoo sa atong baba. So ang butter gikan na siya sa gatas na himong solid. Gikan sa liquid na gatas na himo siyang solid. Ang pangutana, why eat butter? Why not milk? Nganong ang ipakaon butter man, nganong dili man ang gatas? Kung ang mantikilya word of God,
nganong word of God na gihisgutan na butter, solid, nganong dili man gatas. So atong basahon ang gisulti ni Apostol Pablo. Oh, sige ingon ni Apostol Pablo, kay sa diha nga tungod sa panahon kinahanglan kamo mahimong mga magtutudlo. Oh, nagkinahanglan na usab kamo nga may usa nga magatudlo kaninyo sa mga sinugdan sa nahaunang mga pagtulunan sa pulong sa Dios, sa mga pulong sa Dios, og nangahimo nga ingon sa mga nagkinahanglan sa gatas og dili sa kalanon nga magahi. So ang pulong di ay na milk, muna siya ang mga basic na kamaturan. Ingon siya, naunta kamo mga magtutudlo na sa kadugay sa panahon, kaso wala man muuswag. Baby ramang gihapon. Nga naman, ang mga tunan, puro basic raman, otro-otro ra. Kung imo pong tagaan, di po mo dawat. Kung sa ingon ni Apostol Pablo, dili ko musulti sa inyong espirituhanon, kay kanang dili man gihapon mo kasabot. Gatas ra gyud ang pwede sa inyo. Mao na ang mga tao, pag gatas na parminti mapataling hugan, usahay matulog na sila, kay wa man sila kasabot, di man sila makarelate. So disulti gyud na ni Apostol Pablo. Karon, ingon siya, unta na kamo magtutudlo na mo, kaso mo balik ramang gihapon sa mga sinugdan nga mga pagtulunan sa mga pulong sa Dios. Og naghimo nga ingon sa mga nagkinahanglan sa gatas og dili sa kalanon nga gahi. Kay ingon diri sa nabali man ning 11. 11 pala una. Okay? Mahitungod niini daghan pa kami og igsusulti nga lisod ipasabot kaninyo. Sa 11 na siya, 12 magud akong gibasa. Mahitungod niini daghan pa kami og igsusulti nga lisod ipasabot kaninyo. Nganong lisod man ipasabot? Daghan pa sila isulti unta, pero lisod masabtan nila. Ngano man, kaysa 12 mo lagi dugay na unta, pero sige man og gatas. Na ang gatas para manas bag-ong panganak, no? Pero dugay na unta na panahon na maunta magtutudlo na, gatas man gihapon gud ang kinaon. So, mao na siya ingon si Apostol Pablo sa 11, daghan pag yun unta may isulti ninyo, kaso di man mo kasabot yun kung tagaan mo gahi, maimpatso man mo, kay gatas pamangod. Sa muna ako, usahay, dili pod ko mo share dayon kay labi na kung gatas pa pod. Kaya mo kay mga gahi naman ang kinahanglan ninyo. So, kay ang tagsa-tagsa nga nakig-ambit sa gatas, walay kasinatian sa mga pulong sa pagkamatarong, kay bata man siya. So ang gatas di ay muna ang pulong sa Ginoo. Ang gatas mauna siya mga unang pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Pulong gihapon sa Dios, pero gikan sa mga unang mga pagtulunan. Basic ba? Basic siya. So ingon ni Apostol Pablo, kung puro ta basic, daghan gyud pud unta mi isulti, pero di na lang namo isulti kay di mamo kasabot. Mao na siya. Di gyud kasabot. Kay gatas man. Gusto sa Ginoo namo ni. Ang gusto sa Ginoo ipakaon sa ato, mantikilyag dugos. Para makasalikway ta sa dautan og pilion nato ang maayo. Sumala sa Isaias 7:15. Atong basahon ang 14. No? Apan ang kalanon nga magahi alang sa mga taong hamtong, niadto gayod nga tungod sa pagbansay na anad ang ilang mga salabutan sa paggahin sa maayo ug sa dautan. So kung mantikilya ang atong pagkaon og dugos, makahibalotas pagsalikway sa dautan sa pagpili og maayo. Pero dili man ta makahibalos pagsalikway sa dautan o pagpili sa maayo kung gatas ra manggihapon ang atong kanon. Kinahanglan mo kaon tag mga gahi-gahi nga mga tudlo.
So kumukaon kag mantikilyag dugos, kay ang mantikilyag gahi man na siya gikan sa liquid na gatas, mao ni siya ang gipasabot ni Apostol Pablo. Nga makahimo kas pagsalikoy sa dautan og mopili ka sa maayo. Kay nabansay man kining taong hamtong mukaon gun siya gahi. Kay ingon siya na tungod sa pagbansay naanad sa ilang mga salabutan sa paggahin sa maayo og sa dautan. Mao na siyang gisgutan. Sa 12, kung imong tan-awon, ang gatas di ay mga nahaunang mga pagtulunan sa mga pulong sa Ginoo. Mao na siya kinahanglan og gahi nga kalanon. Mao na siya kinahanglan og gatas sa karniha ka karnero o gatas gikan sa baka na himong milk o giprocess siya na himong butter. Ang gatas gikan sa duha ka mga karnero o sa baka. Kini siya, yangkaw ni siya yang. Ang tiguang ani kining two sheep. Unsa inyong tan-aw? Kining duha ka sheep, mas tiguang pa ni sa baka. Pero mas dako ang baka. Kini parehas ni sila, ang karnero ug ang baka nagproduce og milk, mas tiguang ang sheep pero mas gamay, mas bata ang baka pero mas dako. Nagproduce sila og gatas na word of God. Giprocess gihimong butter. Unsa ang pangutana? Unsa maning duha ka karnero ug usa ka baka? Kay bata mo pa maning baka. Iyangkaw. Wa pasabot dili pa ni siya dugay nga ni sa nauna gyud ni. nauna kay tigulang na gyud. Pero daghan ni siya kamatuoran nga gidala ni nga gahi. Nga gi-process na to sa Gahi siya. Apan kining guwang kay gamay ra man pud siya kuan. Ang gatas gikan sa two sheep in yangkaw. Yangkaw man ni sa English. So, nauna og kini siya, yangkaw ni siya sa English, kung basahon, yangkaw ito siya. Oo. Kaya, dapat babay, Sige. Okay. Dali ra gyud nato masabtan kay kining sheep o kining cow mo produce ni siya og gatas. Ug ang gatas pulong sa Dios. Pero kay bulungan man gud kay siya to pa dito. Sa pag-produce na kanang sige lang kay ang gatas sa sheep hindi may mong butter. Na apiki man ko pag-download og picture kaya ato na lang magtiyagaan na. Para ilustrasyon ra ba? Kay wala may picture sa Biblia. So, basta yang cow, two sheep, mas old ang sheep. Mas una silang naabot kaysa baka. Pero mas dako gyud ang baka. Ano po yang sheep? Na pod. Pero dili na ni sa English version sa King James, dili siya yang. Ang yang lang. Atong basahon, be? Sige, atong basahon, ha? Okay. Sa Isaias, atong basahon sa Isaias 15. Okay, importante man na pangutana. Ato gyud ang tubagon. Ingon diri, City. Atong direct ko ang pagbasa, sundin ninyo diri sa Isaiah 7:21. 7:21. Ingon diri, it shall come, it shall be in that day that a man will keep alive a young cow and two sheep. Og kining, young cow ang gisgutan. So, mas bata siya pero mas dako siya. Okay, unsa man kani? Namoy idea? Wa man gi-specify kung diri nga bahin sa tuan sa sheep nga old siya. Yang lang talaga yan. Yan. Saan nakabutan? Wala mo ingon diri nga. Yang. And it shall come to pass in the
They Mm. that a man shall nourish a young cow Yang. to sheep. Oh, two sheep. Oh, so but pasabot dili yang kini ang yang lang kana kini guwang na ni. But pasabot. Okay. So kining nauna na natong hintungha ang two sheep tapos sunod ang bata nga baka pareha sila nagproduce og gatas himuon og butter. Okay. Kay balo ba muna kung unsa ni siya? Atong sugdan ang gatas atong balikon. What does milk represent? So ato na nung gisulti ganina mo na siyang pulong sa Ginoo. Ingon sa mga bata nga bag-ong nga tao, nangandoy kamo sa mainit gayod nga walay simbog nga gatas. So ang gatas gyud para gyud nas mga baby. Unsa ingon ni Apostol Pablo mao ni? Apan ako mga igsoon dili makahimo pagpakigsulti kaninyo ingon nga mga taong espirituhanon kun dili mga unodnon ingon nga mga masusod diha kang Kristo bag-o pa gusto unta ni sa Pablo na gyud siya makatudlo gyud siya kanang medyo gahi-gahi ba pero ingon siya dili pa kay bag-o pa man mo hindi pa mo kasabot ani dos gatas ang akong ihatag kaninyo og dili gahi nga kalanon kay kamo dili pa man andam ni ini og bisan gani karon kamo dili pa gihapon andam. But pasabot taon-taon na. Ha? Taon-taon na din. O taon-taon na niya gisulti kay dugay naman eh. So ang gatas diha mao man na siya ang pulong sa Ginoo. Kaingon siya kay kinsa ba kumutudlo og mga kaalam? Sa Isayas. Kay kinsa man kumutudlo og kaalam? Kinsa man ang iyang pasabton sa mensahe? Question. Sila ba nga mga linutas o gikuha gikan sa dughan? So, kung imong tan-on sa Tagalog, silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. So, muna siya ang tudluan sa kaalam. Muna siya ang tudluan. Kanang nag-upgrade na. Nalangoy ko ano mo ba? Makadumdum ako ba na may suso din na ang diskutan? Kana bang paglupas ba sa bata nga magdidi papirmi sa tutoy sa inahan? Product o na. Aron gid nga mo bulag na o kit-kit sa tutoy kay sa dako na sige na pong Tutoy. sa tutoy ang buhaton sa Mamaak na rabak kung naningipon. buhaton sa mama butangan pait panyawan pait. Pwede na mo usab. Uban butang silip pero haang makahito sa babae. Ang panyawan kay dili kuan niya ang pait babari murag kahit na bang lasa nga kanang kuan ang yun siya na ang ilang buhaton. Lotas gyud pero ang kanino siya magtuturo kay kinsa siya motudlo og kaalam didtong nabuwag nas gatas mga linutas na mugkaon na og gahi mao na siya ang giingon mga gahi nga kamatuoran mao na siya nga butter dili gatas kay pangunahing aral man na mga basic na siya nga pagtulunan. So wala. So gusto naay ni atiman manggud ana nga tawo naay tawo diha usa ka tawo ra iyang giatiman na kanang duha para mag-produce siya og gatas natiman diri nating baka og duha ka karnero so siya kanang tawo ato nang sisgutan unya ug kining mukaon og mantikilyag dugos mao ra gyud ni ang mahabilin sa lan mao ra gyud makalahutay ang makalahutay ra gyud sa ulahing pagsulay mautong mikaon og mantikilya og dugos atong basahon og mahitabo nga tungod sa pagkadaghan sa gatas nga ilang ihatag siya magakaon og mantikilya kay ang tagsa-tagsang mahibilin sa taliwala sa yuta magakaon sa mantikilya og dugos ang mahabilin ra gyud
mao gyud siya makabarog sa yuta. Ang kana mukaon og mantikilyag dugos. Kayang uban wa may kasinatian, dali raman sila makuan, naluya kay pila ra ba taon ng gatas. So kining gatas, kining yang cow into sheep, mao ni siya ang Old and New Testament o ang Spirit of Prophecy. Nagproduce ang Biblia kamatuoran, nagproduce ang Spirit of Prophecy kamatuoran. Mao ni siya ang kinahanglan nato masabtan na ang Biblia o Espiritu Stagna pareha na siya nga Word of God. Parehas na siya magproduce og kamatuoran. Kaso nga lang, nauna ang Biblia, tapos naulahi ang Spirit Prophecy, pero mas dako, mas daghan man gud ang Spirit Prophecy. Daghan kayo libro. Kung imong tan-aw ng Biblia, ni kabaga. Pero tan-aw ka libro, na ko yung mga libro ng anak, kabaga, dagko. Spirit of Prophecy. Iyang man ni siya. So ingon diri, ngadtos kasuguan og sa pagpamatuod gikan sa Biblia og Spirit of Prophecy kung sila dili managsulti sumala nining pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang kanila. Nganong walay kabuntagon? Kay naa man ni dakong kahayag og lesser light, great light, and lesser light. Kung mutudlo ka, dili sumala nining mga pulunga, walay kabuntagon. Ngano man, di man kadadon sa greater light kung dili ka magsugod sa lesser light. Dili man mahimong murag priority natong Spirit of Prophecy kay mubasa man tag Biblia. Pero kinahanglan po natong Spirit of Prophecy kay kung di ta kasabot diri, may masipya tag interpret tapos naa day gisulti na mas plain tinaw na diri, masipya ta, wala gay kabuntagon ang atong mahitabo ana. Walay kabuntagon kung dili pinasikad sa kasuguan ug sa pagpamatuod ato nga duha. Oo, kay ingon diri kung walay vision, kay nagsulat man si Sister White, if there is no vision, the people perish. Diin walay panan-awon ang katawhan nagasalikway sa pagpugong, apan kadtong nagabantay sa kasuguan, malipayon siya. Mao na siya ang Bible in Spirit of Prophecy. Okay? Mao na siya sa 9 na si Juan Revelador tungod sa pulong sa Dios o sa pagpamatuod ni Jesus. Mao na siya ang Bible in Spirit of Prophecy. Mabasa po na siya sa pinadayag 19 og yaob ako sa iyang mga tiil aron pagsimba kaniya og siya miingon kanako, magmatngon ka nga dili magbuhat ni ana, ako masig kaulipon mo og sa imong mga igsoon nga nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus, magsimba ka sa Dios kay ang pagpamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna. Ang ubang word, translation, propesya, kay tagna, pwedeng matuman, pwedeng dili. Muna siya propesya sa ubang translation. Kay propesya, di gyud siya ma-fail, di gyud siya, matuman gyud siya. So, ang Spirit of Prophecy, sa atong mabasa, signs na, nakoy nabasahan na, ang Spirit of Prophecy, signs of in the last days. Napoy mabasa Spirit of Prophecy, katumanan siya sa propesya. So, muabot gyud ang Spirit of Prophecy, mas dako siya kaysa sheep. So, mo na siya. Og nasuko pod ang dragon sa babae. Naligot-got ang dragon sa babae. Kay ngano man, dili raman Bible ang gibasa sa iyang katawhan. Kay ang tinuod nga katawhan mubasag Biblia og Espiritu Stagna. Dili ingon mo tuo lang. Kay daghan karon nagpirma lang dito sa ika-12 man siguro na siya. Ika-12 ka-11 sa questionnaire. May tuo si Ellen G. White. Ang uban gani na bautismuhan, wala gyud kay balok isa si Ellen G. White. Unsaon niya pagkatuman, pagdawat kung wala gani siya kay balo sa propeta. Ingon din ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babae og miadtos sa pakigubat batok sa uban
sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Ang pagpamatuod ni Jesus mauna siyang ang espiritu sa tagna. Kay ang Biblia, Scripture and Spirit of Prophecy have the same author. The Holy Ghost is the author of Scriptures and Spirit of Prophecy. These are not to be twisted. Di na siya pwede lubagon and turn to mean what man may want them to mean, to carry out man's ideas and sentiments, to carry forward man's schemes at all hazard. So, dili na siya pwede na kanang ato na siyang tagag sentimento or i-twist na to ang meaning ana kay ang author ana mao ang Holy Ghost. Nauna siya sa pagkamatuod o sa pagpamatuod o sa kasuguan o sa pagpamatuod. So dili pwede nga ang katawan sa Ginoong kanon Biblia ra kay naa may usapod. So amo na akong na part 2 magud ani na to vine up the testimony, seal the law among my disciple. John, sunod ani nga verse sa 16, kini na may 16 ani. Basado ang 16 bro. Kanang binding up the testimony. Isaiah 8:16. Okay, 20 naman to atong gibasa. Bind up The testimony. Seal the law among my disciples. So, ang bind up, kanang bind up ba? Kanang hugpungon mo ang kamatuoran. Patiki ang kasuguan, taliwala sa iyang tinunan. So kita, nagtuo ta nga ang pag-bind up sa testimony, Bible ra. Kung ato na siyang lauman ang pagtuon, kay ingon sa ikaduhang Timoteo 3:16-17, ingon dito, all scripture gani, apil ang spirit prophecy. Oo. Kung di na to apilon, dili all scripture. Kay ang pag-bind up manggod sa Biblia gikan pa sa mga sulat sa mga propeta giusa gihimong Bible. Karon pag-produce sa spirit prophecy dili na to i-bind. Patiki ang kamatuoran, di ba? Ingon niya bind up the testimony, ang bind paghugpong na siya sa kamatuoran. Seal the law among the disciples. So apil na sa pag-bind ang spirit of prophecy. Apil sa gitawag na all scripture kay Holy Ghost man na. Kung di natutuhan, didili all scripture. Karon, para dadon ta dito, ingon dere, little heed is given to the Bible. Wa ta kay magtagad, no? And the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light na mo ang Biblia. So mao na siya. Hingabot ang lesser light to give plain the lessons from the Bible, from Word, not as a new revelation. Dili niya new revelation. Besides the instruction in His Word, the Lord has given special testimonies to His people sa iyang katauhan, not as a new revelation, but that He may set before us the plain lessons of His Word para mayano siya, that errors may be corrected, that the right way may be pointed out, that every soul may be without excuse. So muna siya ang gitawag nga kaimportantihan sa testimonies o spirit of prophecy, yung yangkaw. Perilous times are before us. Everyone who has a knowledge of the truth should awake and place himself, body, soul, and spirit under the discipline of God. The enemy is on our track. We must be wide awake, on our guard against him. We must put on the whole armor of God. We must follow the directions given through the spirit of prophecy. We must love and obey the truth for this time. So, ang whole armor of God pala, Bible in spirit of prophecy na siya. We must love and obey the truth for this time. This will save us, mauni ang muluwa sa ato from
acting strong delusion. Kanang strong delusion, kung dili ato gi isag-ob ang atong tibok hinagiban, makadawat gyud taan ng strong delusion. Delusion na sa kaaway, bitik-bitik na sa kaaway, panlinla na sa kaaway, na sa Ephesians 5 versikulo 12 ba na, kanang ikuan, isakbat ang baluti, di ba? Isulo bang tibok hinagiban, Ephesians 6 ba na? 6? 6, oh. Naman na sa next topic, ako na siyang kuan sa bind up that testimony. Okay. So, kinahanglan nato na siya musunod na sa direction nga gihatag sa spirit of prophecy. Unsaon nato pagpalo sa direction, di man ta mo sa spirit of prophecy. So, sigurado gyud na dili ta maluwas sa pagdawat sa strong delusion. Naamay mo basa pero hapyaw-hapyaw ra. Hapyaw ra. Limbong na. Di ka makakuan. Oh, kinahanglan we must love and obey the truth for this time. Sundon gyud nato ang direction nga gitudlo ana. So ingon diri through the books that have helped to make plain gyutro na pod our present duty and the position we should now occupy, the warnings that had been given line upon line, precept upon precept should be heeded. If disregard them, what excuse can we offer? So, kung ato na siyang disregard. So, mao na siya ang two sheep, mao ang Old and New Testament, ang yangkaw, mao ang spirit of prophecy. So, mao na siya. So, dirita, kung ang gatas mao ang pulong sa Dios, ang butter mao ang gahi nga pulong sa Dios, na kinahanglan nato aron makapili ta sa maayo ug makasalikoy ta sa dautan unsa may buot pasabot sa hani. Ang hani kuan man na gikan man na sa mga bubuyog usa na sa aton drip sa pukyutan, sa liguan, sa kiyot. So daghan na siya no, pwede ana. So lami gyud kay na, special na siya. Karon unsa may buot pasabot ana? Oh, munay Paris. Karon kay naa sa G's propesya ni Miller. Naigisgutan diri na dugos. Sa propesya ni Miller, ingon diri sa kapitulo 10, versikulo 10, o gikuha ko ang maliit nga aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig matamis gaya ng pulot o hanin ni siya at nang aking makain ay pumait ang aking tiyan. Sa iyang baba, tamis, pag abos tiyan, mipait. Ang tamis diha, sama sa dugos. Kining pait, nagrepresent siya sa disappointment. Pero, kining tamis, nagrepresent siya sa kalipay. Mao gani usahay ang mga makakaon ng tamis. Lipay ka. Ang tamis diha, mao na siya ang joy. Kung masabtan nimo ang kamatuoran na mauman din niya mga propesiya, ang resulta na joy na siya. So, diri nga lang nalipay gud siya maayo, nakabaton sila joy kay mobalik na ang Ginoo 1844, October 22, himpait na disappoint sila kay wa may balik. Grabe ilang kalipay, daghan kayo sila. Nakanalipay sila tungod sa kamatuoran, pero himpait sa ilang tiyan, na-disappoint sila, wa man miabot. Ang buot pasabot sa hani, kalipay sa kamatuoran. Pag nakadawat ka, nakasabot ka sa kamatuoran, ang resulta na malipay ka. Pero sa panahon nila Miller, ang ilang kalipay na wala man mitungha ang ilang gipaabot. So, dirito sa kalipay na walay disappointment. Kini nga propesya nga atong tun-an, wala ni disappointment. Ingon dire, og siya mingon kanako, anak sa tao, pakan-a kanang imong nakita, kan-a kining linukot, og lumakat ka, sulti ngadto sa balay sa Israel, dili sa Babylonia, sa Israel. 2, busa gibuka ko ang akong baba, og iyang gipakaon kanako ang linukot. 3, og siya mingon kanako, anak sa tao, pakan-a ang imong tiyan,
og puna ang imong ginhawaan niining linukot nga akong ihatag kanimo, unya ako mikaon ini og sa akong baba kiniingon sa katamis sa dugos. Kining kang Ezekiel wala ni disappointment. Tamis ra gyud ni siya nga pulong. Unsa man na siya? Kanang pulong pag imong kaunon, ang imong mga pulong nakaplagan og gikaon ko kini og ang imong mga pulong nahimong kalipay. Ang tamis mo na siyang nahimong kalipay alang kanako og muot sa akong kasing-kasing kay ako gitawag pinaagi sa imong ngalan o Ginoo Dios sa mga panon. Subot pasabot di ay ang pulong sa Ginoo nga gahi kung imong masabtan makabaton ka og joy o kalipay. Ang honey nagrepresent siya sa kalipay. Once na makasabot ka sa kamaturan sa Biblia, malipay ka. Mao na malipay ka. Pero kanay nga kalipay wala ni disappointment. Di pareha sa kanila Miller na nalipay sila pero na-disappoint po sila. So mo ni siya, two sheep, Old and New Testament, young cow, spirit of prophecy, na ay tao nga nag-atiman sa ila. Na ay tao nga nag-atiman. Kinsa man to siya? Kung imo gining basahon, mao ni siya ang akong ginapresentar na other angel. Kay matag mensahe, matag anghel nagrepresent siya sa singular na tao. Para kang Miller, first angel. Ang third angel, Sister White, ug ang tanan nga naminaw sa iya. Pero kini siya na tao, mao ni siya ang ikaupat ka anghel. Siya ang nagnuri sa Old and New, tsaka sa Spirit of Prophecy. Sulat ni Ellen G. White. Siya ang nagkuan ba? Siya, di ba, nagpakaon siya ni iyang gigatasan ni iyang giprocess diri. Old and New Testament tsaka sa sa prophecy. Iyang himong gahi na mo ni atong gitun-an karon. Mo ni siya. Kana siya, mao na siya ang ikaupat ka anghel. Nga gisgutan diri nga man na usa ka tawo nga nag-alima sa Bible in Spirit of Prophecy. Siya na nagkuan na para ma-process siya. Ingon diri mao na siya ang pasabutan na ang propeta. Ingon diri sa pagkatinuod ang Ginoong Hiyuba dili magbuhat sa bisan unsa gawas kon ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga propeta. Kana siya propeta gihapon siya. Muna siyang official stand ng Davidian. May tungod ani nga pagtuon. Mauna siya ang fourth angel or kay ang Ginoo sa matag panahon naagid siya buhi nga propeta, naagid siya mutungha para mo join, mo unite sa third angel na girepresentahan ni Sister Ellen G. White. Ingon siya sa 12 Gs, gisultihan ko kuna usab ang mga malagna og akong gipadaghan ang mga panan-awon og pinaagi sa mga ministeryo sa mga malagna akong gigamit ang mga panag-ingnan. So gi-preserve niya ang manalagna na muna kung third angel ang muhuman dili niya alalayan unya ang third angel na team invoiceless man naa may mighty angel na mo unite dito. Muna ang gisgutan diri sa 9. Kay sa 8, o tao, gisulti na nako kanimo kung say maayo. But to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. This, the Lord's voice, kay kinsay tingog? Sa Dios. The Lord's voice. Cried unto the city, mabasa na to, church na. And the man of wisdom, mo ni siya ang man of wisdom, shall see thy name. Hear ye the rod, paminawa ang tungkod, kaya shepherd's rod. No? Paminawa ang tungkod, and who hath appointed it, na siyang nag-appoint ni. Mao na siya ang man dito. Wala na siya
Wala siya yung kaugali mo spirit of prophecy. Wala. Naa siya ay Siya may nag-knowledge sa Oo. authority o sa spirit. ang gihimo niya murag compilation siya bind up gihapon na mabasa nimo shepherd's rod. Sa tabawag siya, nag-knowledge man siya sa authority o sa spirit. No, sa spirit prophecy. Sa tabawag siya, wala siya yung spirit of prophecy. Ang gatas na iyang giproduce ay ang butter na iyang giproduce gikan sa Bible and spirit of prophecy muna siya ang giproduce. Gikan gihapon dito dili siya pwede private interpretation. So atong padayon. Muna siya Kung sa may iyang i-produce, butter. butter. Gikan sa milk Wala sa ka butter. ha? Tapos mag-produce ng butter, di ba? Dili. Siya naman. Wala. Ako sabtan, siya ang gigamit aron Ginorish niya, oo. Ginorish niya, gipakaon niya, gialiman niya ang two sheep inyang cow para mag-produce siya maayong gatas. Kay maayo mag-produce ato. Tapos gi-process niya para mahimong butter. So siya ang nag-process ng butter. Mao na siya diher sa Universal Dairy. Oh, siya lang nag-process kay ingon dire, the Lord's voice cried unto the city church, and the man of wisdom shall say thy name, hear ye the rod. Kay dili man gyud mahimong rod sa ato sa mother church, dili man gyud rod. Ang rod shepherd sa diha gyud na sa David. Kana nga man mauna siya. Siya ang nag-process. Wala siya iyang panagna. Wala. Sa Biblia ra. Wala siya gihimong iya. Ang sa Old Inyo Yan ang Testament o sa Spirit Prophecy gibay niya mo to butter. Mo to gihimong butter. Butter. Gibayad up yan, ang naresulta sa Na processing. pulong sa Ginoo naggahi ikanon. So mo ni siya. Tanawa ha. Mao na siya interpreter magud ni siya, nag-interpret siya sa Biblia og sa Spirit of Prophecy. Tanawa ha. Let heaven guide. Nana sa TM. Prophecy must be fulfilled. The Lord says, behold, I will send you Elijah the prophet. Prophet yun ni siya. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So ang before siya, sa dili pa moabot si Kristo. No? Somebody is to come in the spirit in power of Elijah. Kay second Elijah man ni siya. Natay teksto passages basahon na ni. And when lalaki na siya, he appears, magpakita. Men me say, kinsay musulti ang mga tao. Unsa isulti sa mga tao? Ingon siya, you are too earnest, grabe ra gyud ka dasig. Wala ka magtudlo sa you do not interpret the scripture in a proper way. Wala ka magtudlo sa sakto nga pag-interpret sa Biblia. Tuguti ko, tuguti ko nga tudloan ta ka kung saan pagtudlos misay. Karong pangutana. Ang kinihinong mga tao, magbuot pa hinuon siya sa Elijah, kay ingon sila, wa man ka magtudlo sa saktong pamaagi sa Biblia, wa man na mahustong imong paghubad. Siya mahinuoy tudloan sa mga tao. Pero siya, giprophesy siya sa Ginoo na matuman, na somebody na agoy mo abot, ngahi, pero kung siya mo gawas, ang mga tao na hiumutudlo niya na, sobra ra kaayo kakadasig, wala man ka magtudlo sa Biblia sa tamang interpretasyon, tuguti ko, ang kadtong mga tao mo, correct niya, yung siya tuguti ko, na tudloan ta kaon sa pagtudlos minsay. So, kini, but pasabot, kini day nga tao, mo interpret ni siya sa Biblia. Pero dili siya, ang anong matawag mga manalat na usap na doon siya kitagna man, di ba? Pero gikan sa Biblia, Espiritu tagna. Kini siya, ingon siya, na ay propesya matuman, na sa dili pa mo balik si Kristo, o dili pa niya hukman ang kalibutan, na ay somebody, na ay moabot, na lalaki, naman. Wa ba'y laing niabot ng lalaki? Wala. 1930, siya ra gyud ang niabot. Wala ba'y laing niabot ng gingon ka ng somebody? Kung naa may moabot, kung dili 1930 magud ang fulfillment niya. Pero, behold, I will send you Elijah the prophet,
Posible, yan ang ito. Gikot ni siya. Gikot man ni Sister White. Oo. Pero dili ni apply sa iya. Dili man ni apply niya kay hima ni. Oh, Shit. Wapo Siya. na natuman sa panahon Wala. panahon ni Kristo. wala. Kaya nga, wala. Wala. Wala yung ipadala sama Wala. o power Ah. ni Elijah. Tanawa. Sa panahon ni Kristo mo ni ako ato interrupt kay importante man to yung pangutana. Tanawa ha. Mo interrupt ta atong basahon diri sa early writings. Kinsa man ang spirit in power. Basa daw diha brad ang Lucas 1:16-17 kung Lucas. Sa early writings page 155 atong padakuon ni siya. Ingon diri oh. Ang unang fulfillment ani si John the Baptist. Ang spirit in power of Elijah. John came in the spirit and power of Elijah to proclaim the first advent. Ang Malakay 4:5, ang first application sa Malakyas si Elijah ay si John the Baptist gyud ang unang Elijah. First Elijah. Sumala sa Lucas 1:16-17. Pakibasa, Brad. I was appointed the last day. Last days. So that John. in the spirit and power of Elijah. So here are the days that the So naay mo second sa second advent. So basa, Brad. 16. 16. Sige. Sabi ko si Buano, Cebuano. kung daghan sa mga anak sa Israel, Mamalik. ang iya pabalikon ngadto sa Ginoo. Kay reformation na. Sige. O siya magauna kaniya. Kinsa man na muna. Si Juan Rebel, Pagkahom ni Elias. si Elias, Aron pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga natuanan. Okay, Malakay 4:5 na siya. Ang first application sa Malakay 4:5 mao si Juan Bautista. Mao siya ang nauna kay Kristo. Mag-andam sa iyang dalan. Naa siya espiritu o gahom ni Elijah. Pero sa last days kay kini siya sa 12 sa Mateo, wala man ni siya makarestore sa all things. Ato to sa sunod ikuha nato ning second Elijah, ato ni siyang i-specific. Pero John represented those. Daghan sila. In the spirit and power of Elijah. Okay na siya, tama po na. So, dili na siya. Magsugod man na siya sa singular hantod sa plural. O kay magsugod magud na si Elijah, usa ra man si Elijah. So mudaghan man na Elijah gani na siya. Mudaghan man na siya. Dili nang Elijah na tuwa sa Mindanao ha, kanang mga putian. Dili na. Nabatay na ba koy kailas diri sa Cebu na Elijah. Karon, dili ta sa ikaduha. Ato gyapon basahon kay wala man sa PowerPoint nato. Nana siya sa FLB page 290. Ang comments ani mao ni. Kadagan ni Sister Prophecy, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Muna siya. Sa ubos. Muna siya ang comment. The closing words of Malakay are a prophecy. Prophecy siya regarding the work that should be done na kinahanglan mahuman. Preparatory to the first and second advent of Christ. So, ang nagsugod sa unang pag-ani sa Ginoo kay na-purified man ang preparing man na siya sa purification, no? Sa church, pag-abot ni Kristo na-inform ang mga apostol, hantod na ibalo sila sa kamatura, hantod na purified ang first brass mountain. Tapos si John the Baptist, siya ang Elijah sa iyang panahon, pero moabot ang modern church sa second coming of Christ na ay ikaduhang Elijah. Spirit and power of Elijah gihapon. So mo to ang fulfillment sa
malakay diri sa atong isgutan. Pero taas man gud ni siya, pwede nato ni isgutan sa sunod. Kini mao na siya ang second Elijah. First, si John the Baptist, spirit and power of Elijah, pero naay paghihapon na sa dili pa moabot si Kristo, naa siya moabot siya pero correctionan siya sa mga tao na sobra ra kaayo kakadasig. Wala man ka mag-interpret sa Biblia sa tamang paraan. Tuguti ko na ako mutudlo nimo, pero dili na pwede. Kay siya man ang nakapropesiya, siya gyud able na makatudlo ana, pero daghan ang mangoreksyon niya. Kini siya mangoreksyon ni siya. Yung siya, you are too earnest. You do not interpret the scripture the proper way. Let me tell you how to teach your message. Ang kadtong tao na dili mo tuon niya. Ang mga tao mo ingon, sobra ra kaayo ka. Oy, wa man ka naghubad sa Biblia sa saktong paagi. Tuguti ko na tudloan ta kaon sa pag-deliver sa misay. Sila na hinuon ang mutudlo sa gipadala sa Ginoo. Asa? You are too earnest. Ang gisultihan ani ang katong Elijah. Ingon siya, ingon ang mga tao, yung tao, you do not interpret the scripture the proper way. Wa gyud ka kana siya. Halimbawa ako tong men, tas siya tong Elijah. You are not ilalim na sa katao. Naay tao nga moingon siya na didto sa Elijah the promise Elijah yung siya. Ako kunyari to, ingko wa man ka magtudlo sa saktong paagi. Kunto siya. You are too earnest. When he appears, kung moabot na siya, tudlo, i-correctionan siya sa mga tao na wa gyud ka magtudlo sa saktong paagi sa Biblia. Siya. Kay mag-silinjoy, usa ra mo ka tao, tapos kung imong basahon, nag-represent na siya sa mga daghan. Elijah's of today. So mo na siya, nagsugod siya sa usara, mag-atiman. Siya ang mag-produce sa gatas na i-produce sa Biblia o dito sa kuan. Mo na siya. O karon, nganong mag-produce man, nganong naa na may Bible Spiritus tagda, kayo nganong kinahanglan pa man na siya kay maulagi, mao manggud ni ang gisulti ni Sister White. Tanawa ha? Kini ang gisulti ni Sister White kung batong basahon na. Kung wala unta ni mahitabo, dili na gyud unta na siya moabot. Tanawa ha? Tanawa ni. Naagyoy mighty angel na mo unite ana na siyempre di man pwede ipadala walay messengers without message o message na walay messengers. Naagyoy na siya. Sumala sa Acts of the Apostle page 11. Naagyoy siya. Karon mao ni siya na ang third angel's message na tame in voiceless manggod siya. So naagay mo unite na other angel sa third angel, another angel come down from heaven. Muna siya nga nag-represent. Kung kanang nabigkang siya, kanang wapod siya nagkatunada. Wa na matunada mo to na tabangan na matunada. Na ay mutyon up. Unya, mato iyang process. Para mabutang tunada. Aron mabutang na to sa butter. Muna siya. Process dito sa ang New Testament. Kauban ang spirit of prophecy. Aron matunada. Kaingon siya, my heart is filled with anguish when I think of the messages borne by some of our ministers. When they have a message of life and death to bear, ministers are asleep and lay members are asleep. Bugat baya na. Sulti nimo ang mga pastor nga tuog, tapos ang mga membro tulog pod. Wala siya walay old diha. Dili tanan kung tanan na di sakto ang reform na Babylon. Masakto sila kung ingon tanan. So, dili man gud sila sakto. Mao na. And a world is perishing in sin. Mao na siya na kinahanglan gyud na ma-align. Mutabang gyud to nga angel. Mutabang moabot gyud to kay disod man walay moabot diluoy kay atong mensahe. So na moabot gyud ang mighty angel.
Moabot yun na anghel kay para mo unite siya, muhatag siya gahom og puwersa sa minsay sa tulo ka manulunda. Musugot ta og sa dili naag yun na siya. Ang Holy Spirit mo, hatag mo po ng power. Oh, pero lisod na ng Holy Spirit ko walay tao. Ang Holy Spirit mo gamit man og tao. Pagbuko sa Holy Spirit. Dili man ta mabubuhan sa Holy Spirit. Limit, nagamit pa din Oh. ng Holy Spirit ng tao. Oh, mo gamit siya og tao. Pero Buko, ha? buko sa Holy Spirit, nagamit ang Holy Spirit ng tao. Dili, ang Holy Spirit mabubo sa tao. Oh. Pwede po sa Holy Spirit, hindi mo na magamit sa tao. Magbuko. Dili. Ang Holy Spirit, pero mogamit siya og tao para makasabot ta sa mensahe. Para mabubuan ta. Okay, kung ani ang mensahe, di man gyud ta mabubuan. Kung ani na mensahe, di gyud ta mabubuan. Kay na uncertain sound man ang mensahe. So gusto sa Ginoo na mapabalik to nga mensahe kay mao man to ang muhuman. So gipadala ni siya kay para ma-align, makuan siya kay para maka loud cry pod ang third angel. Para maka loud cry. Oh, yun siya, the work of this angel kadto siya at the right time to mo join sila in the last great work of the third angel. Di mo na ilugan ang third angel. Mo join siya. O kana siya, ingon siya, this message, kini nga message seems to be an addition. Addition siya, kaya di man siya makahatag og kuan kung walay additional message. So nagyo siya i-produce na batter. Dili pwedeng dili. Kay mulupad man ang upat, lisod man ang tuluray mulupad. Upat yun. Addition. Mura siya o kuan pare. Same to be addition. Oo. Kay kuanong murag kusap to maglain pero diya gikan kay i-process lang. Ah. Hindi mo lang man niya ako. Join the second angel. Okay, makuha man tong sa second angel. Tanan man gud na siya, yabo man gud na siya. Kanang first, second, third, fourth, yabo na siya. Tanan. Dili man pwede maluwas ang tao na dili mahibalo sa first, second, third, hantod sa fourth. Sa ginigibo ako sa ng midnight cry. Midnight cry, kada bang magwali. Midnight cry kato sa second angel. Mautro man to tong sa una. Oh. Tapos karon dili pwede mulupad ang tulura. Kay ingon diri in doing this work, we are sounding the first, second, the third angel's messages and are thus being prepared for the coming of that other angel. Oh, from heaven, who is to lighten the earth with his glory. So mukuan gina siya. Di gina siya makuan. Kay sa great controversy, ana nga angel mo unite man na siya sa proclamation. Tapos worldwide man na. So kung ang first, second, third angels nag-represent sa tao, so kung pasabot ang fourth angel, Tao gyapon. tao gihapon. Movement gihapon. Mabasa na to na nag-represent sa gyapon siya kapon. Mo na siya. Mahimo ganing pag sa loud cry, mahimong mighty movement. Mighty movement. Nana sa great controversy. Kini nga passage, mighty movement ang sunod na. Kini. Pag maka-join na ni siya sa third angel, a work of worldwide extend, mahimo siyang, ang movement, mahimong mighty movement. Tingnan nila, ang Muslim ko mo, unite mga Ang Muslim, ambot lang. Siguro, kung makuan. Kaso nga lang, mao ni siya, Brad, katong gitun-an sa una ni Juana, no longer the voice of God kay namong na siya sa last events, na ba? Naman sa last events na kanang kondisyon karon sa church na Laodicea, the presence of God is not her midst. Kinahanglan gyud mulakaw gyud siya sa kahayag, may balog gyud siya sa kahayag. Ha? Juan, pero ang Ginoo magud sa individual magud na siya karon kay ano gitawag siya nga, ano gitawag siya in what niya, hindi to voice of God. Di ba yan explain? So
dili sabto nga dili paano na ilang tingog sa Mm. buwan. Oh, naaman. Gen kanya kung magtigog sila sa tubuok yun, na ay authority, na ay tawag ng Ginoo. So, bisan pa, Yapon siya. oh, bisan pa kay voice of God maghapon, third angel o kang unite, God maghapon na, voice maghapon na sige no. Oh. Hindi na siya voice of God. Ana Mm. mga tuiga. Mm. So, pagkasunod mga tuig, voice of God na siya. Mm. Kaya kato yung giingon nga, nganong nakaingon siya, dili voice of God, iya mag-explain, nganong nakaingon siya. Kaya Oh. kung nagpipila dito, Oh. na magtigom, then, kailangan ko ba, matuwing siya kung ang ibuok, magtigom, ang ilang desisyon, Mm. pag Voice of God man siya basta musunod yun sa tanan nga dili ma-compromise ba. Kaya yung mo siya pa, yung no longer voice of God, naghatag mo example, o ano yung babalik. Yung kanatagan mo, isang kasulat na yun, Kuan man ang mensahe mo manggod na ang voice of God ang message niya. Ang voice of God message na siya. Tapos nag-isip mo ito, sa kami dyan, maginadiyaw, Mm. Mm. So, ito yung mo siya nga, hindi na po itong mabalik. Kaya pa yung no longer, hindi dito. Wala na Oh. po mabalik. So, di man mo, kuan man ang mensahe naa naman na ato na lang siyang basahon o tumanon. Kumbaga, ang kamaturan ba, halimbawa ang mensahe sa tulo ka manulunda, naa na siya daan, na imprinta na siya. So ang mga leader mulakaw na lang sa kamaturan. Oh, ang mga sa una na wala gyud may tuo kang Sister White, patay naman to sila. Pero ang mga leader karon, kinahanglan mo barog gyud sila sa kamaturan. Kay para mabalik ang kuan kanang giingon diri deplorable kay naa pa may daghang bugat diri oh. Kung atong basahon, wala na lang gibasa ni Brother Ben pero naa sa atong presentation na pakitaan Sister White na kaniadtong Israel, ang modernong Israel naa sa dakong kuan siya forgetting God kay mo na siya. Many idols are worship, even the professed Sabbath keeper. Oh, ano siya? Gisultan ni Sister White kini siya oh, kung imo timan ang page kana nga page ang sunod ana small portion na ang sunod ana sa 9 man na sa 8 imo kang mukadto ka sa page 608 katong small portion o naa siya kini siya oh nganong moabot gud ang fourth angel kay ani naman gud ang hitabo. Pero dili ta makaingon na di kanang kining simbahan Seventh-day Adventist di ni tinuod mao ni siya tinuod. Ang pagkinabuhi lang yun sa tao. Ang pagkinabuhi lang yun. So, dili man ipadala ang ikaupat ka anghel kung dili siya kinahanglan. Dili man pwede na kay sa prophecy manggod mo join siya, mo unite siya. Oo. Wala may laing pundok sa reform na mi-join sa Seventh-day Adventist Davidian ra gyud. Pero ang original Davidian ayaw ng dili original Davidian kay kung dili gani maminaw kas dili original gyud ka. Ang original yun. Sa original Davidian gyud ka. Ang the branch. Dili ang branch kay wala to kulto to. Kay ang ilang pagtuon karon nakipag-discuss man ko sa ila kay babae man ang Holy Spirit, babae kay kadtong si Luis sa una na nagkuan sa ila babae pod perting abtik ka mo percent. Abtik mo percent kung abtik mo na nakaingon sila na ang Holy Spirit babae di ay. Oo, babae daw ang Holy Spirit. Pero mao gyapon nila. Sayop lagi kay wala mo sila makuha sa original teaching sa original Davidian. So mao na sa una week ko sa una. Week ko pero pagkaibalo na ko sa history dili ang branch Davidian si Koresh. So pagkaibalo na ko balhin ako sa Bisan kay ang pagkabalhin pag yun ako bad kay nang hamon man ko comparative study kay ang tuo lagi nako sa akong galing daghan ako nasabdan. Tapos ang kadto pag yung akong gi-comparative, ako ra po'y nakapadala sa iya ato nga mensahe. So mura og kumpiyansa ko kay nauna gud ko niya. Pila ka tuig na gud ko natapos siya ako ra siyang gi-studyhan. Pero ang problema man kay tagilid man ko. Pildi siya sa argumento, pero pildi man ko sa Ginoo. Kay ang ako debate style sa iya presentasyon. Surrender ko Ako mo surrender, bahala na. Surrender ko, yung paminaw ko, mo to na paminawan ako ang mensahe sa original Davidian. Kay dili pa man to original tong akong nabatian sa una. Wa mo ko'y daganan.
Kay balo naman gyud ko na wa ko'y dag-anan. Pero sa debate og dinibate, pildi na sila sa mata sa tao, pero ako pod sa mata sa Ginoo, pildi ko sa mata sa Ginoo. So hinguban gyud ko sa ila. Sa Vision. So mo ni siya mo unite with ang third angel, ang fourth angel sa third. So kinahanglan gyud na siya nga og kana siya right time na siya mo join, tapos mo na siya ang additional sa the third angel na message. Wa tayo posible matumbukin ang lain nga kuan. Na tundok. Wala gyud. Wala gyud. Okay, spiritual din. So, Di po na sila katong mga special resolution. Dili siya. Ha? Di po na sila. Model na po ito. Oh, mo man po to. Mabasa man sa special resource atong tun-an. Pero ako ra ni siyang kuan sa inyo kay usap pod ni siya na wait lang. Usap mod ni siya na kuan sa Davidian. Davidian ra gyud nagtudlo ani, wala na gyud lain. Dili sila katudlo. Ang mga branch Davidian, pwede po sila magpapakto. Matudlo ani. Tudlo siya. branch. Tudlo sila. So, wa gyud lain mo tudlo ana. Stand gyud ni siya sa Davidian. Fourth angel na siya. Okay ni. Kay wala naman to mga propeta diri sa Old Testament, New Old inyo, diri sister wala naman. Siya man ang nag-extract. Nag-atiman na para makaproduce siya o gatas tapos iyang i-process para mahimo siyang butter. Mabahin kanang sulat sa Biblia o Spirit of Prophecy, mabahin up na siya. Mabahin up na. Para niya pakitaan ta mo usa ka presentation. Para niya kini. Ako man ni siya gi-present. Para ni kini bind up the testimony. So daghan siya mga libro, gi-bind up lang siya kining manifestation of the Holy Spirit, tulo ka klase. So gi-bind up lang siya. Ang pagproduce sa Biblia gikan sa mga sulat sa mga propeta kaniadto, giusa siya para sa nag-ani ka na giusa nimo ang kamaturan, gihimong Biblia. Pero pag produce pod sa Spirit of Prophecy, ayo kung ingna na dili nimo i-appeal sa bind kay all scripture man siya. So ingon Sister White dire sa bind up the testimony ingon siya na I am instructed to say that those who know the truth bind up the testimony seal dalo among my disciples. So gisulti po niya na this is the work to be done by the people of God. So ang pag-bind up man God dili lang sa Bible lang ang i-bind up, kundi Spirit of Prophecy pod. Wala, hindi. Spirit of Prophecy pod. Kay naa naman maproduce, i-bind up pod na nimo siya. Kauban man na sa pag-bind up kay dili man ta mahimong tinuod na 70 Adventist kung Biblia ra. Kay katumanan man ang Spirit of Prophecy. So, kasama na siya bind. Sa uban nga Ang uban nagsulat mag-ila pero daghay contradiction. Oo. Pag all scripture gani dili laman ang Bible ang scripture, appeal man ang Spirit of Prophecy mo ni bind up. Pag bind up ana. Mo na siya. Appeal gyud na siya. Appeal gyud ni siya na bind up. Dili lang ni Bible. siguro ang problema na nila. Diha magunta makuan sa Davidian word Davidian. Tama kuan kay ingon na dili naman si Kristo, si David. Pero ato ra ginantunan sa pagabot sa panahon siguro mga pila pa. Ato na tunan. Pwede man natunan sunod sa Thursday, pwede. At least kaya nakahibalo na mo sa view. Sa uban Kana imi paabot. Ya iabot ana ang tinawag ko sunod. Wala pa sunod. Kaya ra ka na. So, ang wala na po kaysa na sa Bible, ang Spirit of Prophecy na lang. kini siya bisan ang nagdrawing ani mo gyapon si Brother Hotep pa rin. Siya gyapon nagdrawing ani. So, kana siya, brother, kana siya. So, ato pa ka-angel, sana kasi nga pundok mo nga pundok. Diba? Sumala sa kwan. Ang Davidian group ano siya, usa siya kapundok ng reformers. Na wala siya church.
Kay mo naman established church ang Seventh-day Adventist. Pero So, wala pa sa board nga ang nasa David yan. Hindi na sila kalapot. oo. Buton. Naalang siya ay standard sa pag way of living. Naalang ang David dyan, naalang siya ay ginasunod nga medyo strict to gamay. Tawag man siya Greenland o Greenland. Hmm. So, natawag niya po yung church. Ha? Natawag niya po yung church. Na ano? Itawag na Greenland o Greenland. So, natawag siya church. Truth. Church. Church. Oo. Dili siya church. Greenland church. Oh, So, di ba? kay pag sa kuan ka, kay ang church man sa Isber Prophecy dili man ang building kay tao man composed of people man na siya. Church people. So ano siya, believers. So, ang pa sa budwa mo church na building. Wala. Wala mo church. Wala ka din siya. Unsa man church? Kasi nila wala building. Nay pundok. Church kaya. Pero walay building. Building. Oh. Wala ko suros. Kay kay ang Davidian manggod, ang Davidian member gud na siya sa church. Kay sa Matthew 20, a call within a call ba? Ibig sabihin, call within a call, kini gitawag, tawagan pa. Ang pinili-pilian pa. So, kung kinsa ang faithful diha sa mensahe, siya yung tuman, dili lang nag-angkon, nagtuman pa. Oh, importante. Oh, muna siya. Kaya Importante. nakamay sa pundok good brad na ngayon kung wala ni may kinabuhi. O, nag-angkon ra. O nag-angkon ra. Hmm. Kung daghan mo kayo kunin nga na. Di ba? Ako dito na lang kusmo angkon. Lawa po yung gaingon niya na terminology ba at church within the church. Napad. Asa ang verse mo gito? Pwede lagi siya tawag Call within a call. church. Pero wala lang nagamit ang word niya church. Wala lang. Wala lang pareha sa uban na magtukod yung kag Oo. nindot kayo ng mga churches na Davidian Seventh Adventist Church. Wala. Wala siya. Kung ang pag-ingon niya dili niya siya church, ang buti pa sa word, wala siya church. Wala siya building. Pero church siya. Nakatawan. Oh, mo to lagi simbahan sa church. Mo to lagi katawan gyapon siya dito sa katawan sa Ginoo. Ana siya. Kaysa registration sa SIC, Church within the church. kanang ang tawagan na a call within a call. Kumbaga, una siya sa call within a call. So kini mo ni siya ang presentation nato. Nay mga libro diha, nay kuan dito, tanawa dito sana ay kanang balay man na sa kuan. Balay sa Bukid na siya. So siya nag-drawing ana. Nay Biblia dire, nay mga libro dito, nay pukyutan dito na. Mao man gud ni siya kining in-extract niya sa kuan, mao ni siya ang kuan sa yuta. Pero apat na katono sa iyang prediction. Hansa man. Yeah. Okay. Ang ubang Davidian ay prediction. 6,000 years, 42 months. Pero sa original Davidian mangyod, mauna siya hinadto gyud ko sa original Davidian kay ang mga libro pa sa una kay kaning mga kuan kanang gipinudos na kuan kung moadto ka sa pinaka kuan headquarter na kuan makita gyud nimo dito ang mga original writings siya kay successor magud ang kuan successor sa tanang writings. Now, Kay- sa mga mo nga fundamental belief Sa Seventh Adventist no. na Apil na ang pakita na ko nimo kun ako diri. wala addition. Yara pakita na ko nimo. Punta ta sa fundamental belief of the Davidian Seventh Adventist. Naay fundamental belief. Ha? 28 fundamental belief. Kay dili magug ka matawag, mo gani pangutanan ako sa uban. Unsay tawag nimo sa imong kagalingon? Matawag ba nimo yung kagalingon na 70 Adventist? Ingon siya, katong na comparative study nako na Adventist ang tinatawag siya kung galingon pero yung lagawas na siya sa Adventist. Sabi ko, ituo ka sa fundamental belief sa 70 Adventist. Tanan. Sa dili banda sa may Trinity, dili kumutuan na pero mutukos ka maturan sa Biblia. Pero unsay tawag nimo sa imong galingon? 70 Adventist. Dili ka tinuod na 70 Adventist kay nitawag ka na 70 Adventist kay mituo ka sa fundamental belief sa 70 Adventist. Karon kung ingon ka Adventist ka wa ka mituo sa 20 fundamental belief di ka Adventist.
Kay gitawag ka na Adventist, kay may tuo ka sa 20, sa fundamental. So kung part ra sa fundamental imong gituuhan, di gihapon ka 100% 70 Adventist. So mo ni siya, ang Davidian hintuo man sa 70 Adventist. No, ang tibuok fundamental sa 70 Adventist gituuhan gyud sa Davidian. Oh, wala gigi sa likod niya. Pero nga yung sunod. Unsa man? Wala. Basta naay mga Davidian na So, dili masabot man. niya ang Davidian ay fundamental belief. Sa 70 Adventist. Hindi mo kayo alam. Oo. Siyempre kay naa naman yung mga study. General Conference naman po mo General Association. Association. So, wala siya Dari naa siya. Mo ni siya. Sa Google ni siya ma-search. So mo ni siya area. Nasa kuan yun siya kay dili man gud ang headquarter dili mo na pwede sa syudad. Ang church pwede sa syudad pero ang headquarter dili na siya pwede. Daghay mabasa. Kung imo headquarter mahimo ng syudad di na tinuod na headquarter. Di na Voice of God. Kay daghay mabasa. Sila mo na yung conference. Sila, nahin mo na sila. Asa? Ang General Conference. Umot ka karon. Wala pud ko ka, di ko updated. So mo ni siya. Google ni Google Map na siya. Research. Mo ni siya mabasa nimo ang kuan na Davidian Seventh Day Adventist Association dili na church. Bisan tan-awon nimo sa sect dili siya church kay kuan na siya kuan gyud na dili gyud kay ang Seventh Day Adventist church naman gyud na sa Ginoo. Gikan pa 1844, gi-establish na niya. Register po dahil. Register na siya. Di man pwede di ka mag-registo sa gobyerno. Sa may logo ana. Ang logo ana mo siya. Star. Sa Israel, yan ang logo ana. Ang logo Wala problema na sa logo sa SDA kaya na may cross. wala. Ang logo sa kuan data ko na ko yung logo niya. Kini. Wala siya ang kuan sa kuan. Na ay clock, na ay rod, o na ay si Barhote. Wala siya. Na ay kahulugan tanan na. Nay kahulugan tanan na kani atong gitunan. Kini. Nay kahulugan tanan. Kini wala pa tanan kini sa kuan man na. Naghan pa. Kini Kini sa karayan to na nato na. Kini mo ni sa karaya kuan. So kini wala pa. Ato na to nang sunod. Kini nabanggit na ni Brother kuan pero wala pa siya mag-specific kay ikuan to niya gi. Kini wala pa. 42 months man ni siya. Kanang kwenta ba. Wala pa na siya. Kini wala pa gihapon Pero ang original na bigyan pwede, wala din siya na. Sa dili pa ta magtapos, mag-ampo ta. Para may pangutana. Si kuan, Brad Irving. Mahal ka salamat sa mga na-iskutan karon dahil sa Espiritu sa kanila. Ang iyong piling, ikinabuhi na mo sa mapag-usapan mo. Pagduragan pa ang kay Baluri sa dili sa umahapot ito. Naroon kami lumanan na pagdili makuratan, hindi kami makakaroon kung sa pag-apot ni Eming sa pagkukum ka na kami ano ba sa kanon. Lord, ikaw mag-rapid sa matag-usapan ako. Nausap kami makashare usap sa uban. Wala na tayo ba rin daan mo kami kaisip o kaalam na iba. Usap ko na akong gafo na sa among pagkamaroon sa katatsa sa among pamilya. Ikaw mo ang
share na lang sa mga pagkira. Kabisan pa rin ito malay. Ikaw sa kapatid pero Lord, ako tayo sila sa video bakit sa Espiritu sa kanya. O dagang salamat ito na imo siya gigamit. O ikaw magkaroon na yun. O lang ito na mo. Mahal ka na tao. Ito sa mga sa Jesus. Amen. Amen. So may gabi eh. Pero di sa Bishan, bawal gyud ang debate. Di na. Sa una lang. Pero di na gyud makipag bawal na.